Mabuti pa nga si Mavi at niligawan. Ikaw, nakatabi mo lang sa boss si Dave? Uuwi ka na nakasama siya. Tudyo ng kabilang bahagi ng isip ko sa akin. Pinilig ko agad ang aking ulo para mawala ang bagay na laman ng isip ko. Bakla, masaya ako para sa inyo. Congratulations sa inyong dalawa ni William. Emosyonal na sabi ko dahil sa totoo lang ay natutuwa talaga ako para sa kanilang dalawa ni Sheila. Marami silang pinagdaanan at ngayon heto at magkasunod pang ikakasal. Magpapaalam na sana ako nang biglang may naalala ang kaibigan ko at nagtanong si Movi. Bakla, nasaan na si Papa Licious mo? Huwag mo sabihin na pinakawalan mo na. Naku, babae ka, chance mo na yan. Kung ako sa'yo, pikutin mo na kung kinakailangan para hindi ka mahuli sa biyahe. Natatawa na lang ako. Ang babaeng ito talaga, ang daming alam. Paano na lang kaya kapag nalaman niyang magpapakasal kami ni Dave mamaya at mauuna pa sa kanila ni William? Lihim tuloy ako napangiti sa naisip ko. Nasa tabi-tabi lang. Pili ang sagot ko. Naririnig ko may sinasabi si Moby sa kabilang linya nang bumukas ang pintuan at pumasok si Dave. Han, I'm back. Malambing na sabi ni Dave. Agad siya lumapit sa akin at tumalik sa pisngi ko. Narinig ko ang matinis na malakas na tili ni Moby sa kabilang linya. Bakla, may lalakad ka talaga dyan sa Cagayan? Akala ko'y nagbibiro ka lang. Tila hindi pa makapaniwala na tanong ng usyoserang kaibigan ko. Sasagot pa sana ako na magtanong naman si Dave. Sinong kausap mo, Han? Si Moby. Mabilis na sagot ko at pagkatapos ay muling kinausap ang kaibigan kong mukhang ginising ko pati ang kaluluwa dahil may nasagap na balita tungkol sa love life ko. Sige na, Moby. Magpapakasal pa kami mamaya. Bye. Bakla, seryoso ka? Narinig ko ang tanong ni Moby pero tinawanan ko lang. Natigilan naman ako nang napagtanto ko kung ano sinabi ko. Oh my God. Malakas na bulalas ko sabay takip ng kanang kamay sa bibig ko. Nasabi ko pala kay Moby ang plano namin pagpapakasal ni Dave mamaya. Mabuti na lang at mukhang hindi siya naniwala sa sinabi ko dahil pinagtawanan lang niya ako. Inabot sa akin ni Dave ang mga dala niyang paper bag. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang mahabang puting gown na may mga crystal at disenyong maliit na bato sa tapat ng dibdib. Sa tingin ko aabot hanggang dalampakan ko ang haba nito. Simple yet elegant ang puting gown na binili ni Dave para sa kasal namin. Tingin pa lang alam kong kasya ito sa akin kaya hindi ko na sinukat. Binuksan ko din ang dalawa pang paper bag. May nakita akong 3 off-shoulder na bestida na may iba't ibang kulay. Kasama ng ilang floral summer dress. Bumili din si Dave ng sapatos na katerno ng damit na isusuot ko mamaya. Nilagpit ko ang mga pinamili ni Dave at maging mga paper bag. Itinabi ko ang mga ito dahil sayang kung itatapon ko lang. Abala ako sa aking ginagawa nang tumunog ang doorbell. Tumayo si Dave at binuksan niya ang pintuan. Umorder pala siya ng pagkain namin. Matapos umalis ang waiter na naghatid ng tanghalian namin, niyaya agad akong kumain ni Dave. Mabilis kaming natapos kumain. Pinauna na niya akong maligo. Saglit lang ako sa banyo dahil ilang oras pa lang naman nang maligo ako kanina kaya natapos agad ako. Lumabas akong tanging puting tuwalya lang ang nakabalot sa aking katawan. Ayoko kasing dalhin sa loob ang bihisan ko dahil hindi ako komportable na doon magbihis. Nadatnan kong nakahanda na ang puting gown na isusuot ko kaya inutusan kong pumasok na sa banyo sa Dave para makaligo na siya at makapagbihis na rin ako. Ninalian ko na lang ang buhok ko pataas para magmukhang elegante at mag-match sa gown ko. Mabilis din ako nag-apply ng makeup gamit ang personal cosmetics na karaniwang dala ko at ginagamit araw-araw sa trabaho. Laking pasasalamat ko at naturuan kami sa hotel bilang receptionist kung paano ang tamang blending kapag nag-a-apply ng makeup kaya hindi ako nahirapang gawin ito ngayon. Simple at hindi makapal ang makeup na ginawa ko. Satisfied na tiningnan ko sa huling pagkakataon ng aking sarili at pagkatapos ay naglagay ng lipstick sa labi. Perfect! Napalingon ako nang marinig ko nagsalita si Dave mula sa akin likuran. Ang bilis mo naman mag-ayos, hon. Tapos ka na agad? Tila amazed na tanong niya sa akin habang mabagal na humahakbang palapit sa kinatatayuan ko. Oh, 10 minutes lang ako mag-makeup. Natagalan lang ako kanina sa pag-ayos ng buhok ko kaya inabot ako ng 25 minutes sa pagbibihis at pag-aayos. Kinakabahan kong sagot. Alam kong para sa kanya ay mabilis ang lahat dahil simula nang makasama ko si Dave, napansin kong matagal siyang maligo na para bang nagdadasal sa loob ng banyo. Kaya inaabot pa ng mahigit kalahating oras. Tapos na ako, pwede ka na magbihis. Nakayokong sabi ko dahil ayaw ko siyang tingnan. Tumalikod ako sa kanya para bigyan siya ng privacy na makapagbihis. Kinuha ko ang relo at hikaw at isinuot ang mga ito nang makaupo na ako sa gilid ng kama.
I'm ready. Handa na ako sa kasal namin ni Dave at siya na lang ang hinihintay ko matapos magbihis. Nagangat ako ng muka na lumapit sa akin si Dave at umupo sa tabi ko para isuot ang kanyang sapatos. Lihim ko siyang pinagmamasdan at pinasadahan ng mga mata. Ang suot niya sa katawan. Nakasuot ng itim na slacks at puting long sleeve si Dave, kaparehas ng itim na sapatos. Formal ang bihis niya at tugma sa damit na suot ko. Tapos na ako. Nakangiting sabi ni Dave na tumayo sa harap ko. Kinuha niya ang pabango at nag-spray sa braso at leeg. Gwapo na ba ako? Nakangiting tanong ni Dave sa akin. Tahimik akong tumango at napalunok. Thank you, hon. Tila puno ng emosyon na sabi ni Dave nung tumigil sa harap ko at iginiya akong patayo. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ko mula kay Dave. Ilang minuto akong nakakulong sa kanyang mga braso bago kami umalis sa silid na aming tinutuluyan. Gaya ng dati, pinagbuksan ako ng pintuan ng sasakyan ni Dave. Mabilis kong inabot ang seatbelt dahil sigurado akong ikakabit niya ito sa aking katawan kapag hindi niya nakita na ginawa ko ito. Kinakabahan at nakakaramdam ako ng takot habang nakatingin sa paligid nang huminto ang sasakyang minamaneho ni Dave sa tapat ng munisipyo. Bigla ako nagdalawang isip kung itutuloy ko ba talaga ang pagpapakasal sa lalaking ilang araw ko pa lang na nakilala at nakakasama. Kapag humakbang ako pababa, hindi na ako pwedeng umatras pa. Pero kung hindi naman ako bababa, makakapag-isip pa ako kung tama nga ba ang naging desisyon ko. Napakabilis ng mga pangyayari sa amin ni Dave. Hindi nga alam ng mga kapamilya ko sa probinsya na ikakasal ako ngayong araw. Hindi ko man lang nagawan tumawag kanina sa mga magulang ko para magpaalam dahil ayoko magsinungaling sa kanila kapag tinanong nila ako. Alam mo ba kung anong pinasok mo, Mavel? Tanong ng kabilang bahagi ng aking isipan. Hon, mahinang tawag sa akin ni Dave. Let's go. Naghihintay na sa atin ang George at nandoon na rin ang mga kaibigan namin ni Arthur. Napatingin ako kay Dave. Nakababa na pala siya at nakalahad ang kamay sa harap ko para tulungan akong bumaba ng sasakyan. Nanginginig at nalalamig ang mga kamay ko nang abutin ko ang palad ni Dave at humawak ng mahigpit sa kanya dahil kinakabahan talaga ako. Hey, it's okay. Aayusin natin ang lahat pagbalik natin na Manila. Nakangiti at mahina sabi sa akin ni Dave kasabay na mahinang pagpisil sa palad ko. Nag-aalangan ka ba? Tanong niya sa akin. Kagat ang pang-ibabang labing tumango ako bilang sagot. Don't worry, magiging maayos ang lahat. Please trust me. Sabi ni Dave at pagkatapos ay hinalikan ako sa noo. Parang yun lang hinintay ko para lumakas ang loob ko. Assurance para bumaba at maglakad kasabay niya papasok sa opisina ng judge na magkakasal sa amin. Naging mabilis ang seremonya ng kasal namin ni Dave. Matapos kami mag-I do sa isa't isa, isunuot na ng asawa ko ang siksing sa daliri ko bilang tanda at patunay na kasal na nga kaming dalawa. Sinabi ng judge na pumirma na kami sa dokumentong ibinigay niya sa amin at nakalatag sa harap namin ni Dave para sa aming marriage certificate at pagkatapos ay pwede na niya akong halikan. Nabasa ko ang excitement sa mga mata ni Dave. Now it's crystal clear na Mrs. Dave Mondragon na nga ako. Inabot ng asawa ko ang bato ko at mabilis niya ako siniil ng halik sa mga labi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ganito pala ang pakiramdam ng halikan sa harap ng ibang tao. Hindi ko malaman kung saan ibabaling ang namumulang mukha ko dahil nakaramdam ako ng awkwardness at hiya sa mga taong nasa paligid namin. Pero bakit pakiramdam ko ay proud ako at ganoon din si Dave? Inabot ni Dave sa akin ang isang bouquet ng puting rosas at pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit sa harap ng mga taong nakapaligid sa amin at naging saksi sa kasal na hindi ko kailanman inaasahan. Finally, you're mine now, Mrs. Mondragon. Mahinang bulong ni Dave sa akin bago lumuwag ang mga brasong nakapulupot sa katawan ko. Napangiti din ako. Asawa ko na nga siya for real. Hindi na biruan at lalong hindi kami nagpapanggap. Magkasunod kaming pumirma pati na rin ang ilang saksi sa kasal namin ni Dave. Mga kaibigan daw sila ni Arthur. Sila ang kinuha niyang maging saksi sa kasal namin dahil hindi pa umano pwedeng lumabas si Art dahil sa naging injury nito. Niyaya ni Dave na kumain sa labas ang dalawang kasama namin pero parehong tumanggi ang mga ito dahil may ibang importanteng lakad umano silang kailangang puntahan. Nagpaalam din agad ang mga ito at sinabing sa susunod na kasal na lang namin sila dadalo ng reception. Bigla na lang nag-aya at nag-ayos ng kasal namin si Dave. Madaling araw pa nang tawagan niya ang kaibigan kanina para humingi ng pabor. Kaya nauunawaan ko ang sinabi ng kanina mga kaharap namin na hindi na nila kami masasamahang kumain. Nagpasalamat ako sa kanila dahil kahit abala sila, nagawa nilang dumalo sa kasal namin ni Dave.
Matapos ang kasal at ilang picture taking, bumalik na kami sa hotel. Kanina palagi nakayakap sa akin ang asawa ko basta may pagkakataon. Napaka-possessive niya na para bang mawawala ako kapag nawala ako sa kanyang tabi. Magpapalit muna ako ng damit. Agad na paalam ko nang pumasok kami sa silid na tinutuluyan namin. Sige, gusto mo bang tulungan kita? Mahinang tanong sa akin ni Day pero umiling ako at sinabi kong kaya ko na. Nauna na akong tumayo para makapagbihis pero heto na naman ang problema ko. Naisuot ko na walang kahirap-hirap kanina ang wedding gown ko pero hirap akong hilahin pababa ang zipper kaya hindi ko ito mahubad sa aking katawan. Sa gilid ng aking mga mata nakita kong papalapit sa akin ng asawa ko. Need help? Tanong agad ni Dave sa akin. Tumalikod ako kay Dave para mahatak niyang pababa ang zipper ng gown na suot ko. Alam kong hindi maayos ang pagkakasara ko kanina nang hatakin ko itong pataas. Kaya baka may sumabit na tela o kaya naman ay may sobrang sinulid. Dahilan para hindi ko ito mabuksan. Mahigpit na hinawakan ni Dave ang dulo ng zipper sa taas at pagkatapos ay bigla niya itong hinatak pababa. Naku, nasira na. Nanginayang nasabi ko matapos marinig ang malakas na tunog dulot ng napunit na tela. It's okay. Bibilhan na lang kita ng bago. Balo walang sabi ng asawa ko. Heto na naman siya sa bedroom voice niya. Para naman tuloy akong sinisilihan lalo na't nasa likod ko lang si Dave at bahagyang hinahaplos ang nakalantad na balikat ko. Tulungan na kita magbihis, hon. Malambing na bulong ng asawa ko sa punong tenga ko. Nabitawan ko ang mahigpit na pagkakahawak ko sa suot kong gown sa tapat ng aking dibdib nang kunin ni Dave ang aking kamay kaya bumagsak ito sa sahig. Beautiful. Komento ni Dave habang nasa likuran ko at nakatitig ang mga mata sa refleksyon namin sa salamin. Pakiramdam ko'y nag-aapoy ang buong katawan ko at mabilis na kumalat ang init mula sa muka at leeg ko. Napasinghap ako nang bumao na mukha ni Dave sa bato ko. Kasabay ng paghaplos ng kanyang mga kamay sa aking katawan. Naramdaman ko ang bawat patak ng may init na halik ng asawa ko sa aking leeg. Dahilan kung bakit nakapikit ako at kinagat ang pang-ibabang labi para hindi makagawa ng ingay. Dave. Kinakabahan na tawag ko sa pangalan niya pero hindi ko naman alam kung ano ba talaga ang gusto kong sabihin sa kanya. Tanging ito lamang kasi nasabi ko bago niya ako siilin ng marubdob na halik sa labi. Shh! It's okay, wife. Trust me. Akong bahala. Namamaos na bulong ni Dave para bigyan ako ng assurance nang makita niyang kinakabahan ako. Paulit-ulit ako napalunok habang naglalandas ang basan labi at mainit na palad ng asawa ko sa katawan ko. I love you, hon. Madamdaming bulong ni Dave bago tuluyang pag-isahin ng aming mga katawan. Gusto ko sana sumagot pero hindi ko nagawa nang muli akong siilin ng halik sa labi ng asawa ko. Sinamantala niya ang pagkakataon na lasing ako sa masarap na sensasyong nararamdaman ko na nagsimula na siyang gumalaw sa ibabaw ko. Kaya tanging mga ungol at daing lamang ang kumuwala sa lalamunan ko. Finally, akin ka na ngayon, Mavel. Marahang umangat ang mukha ni Dave at tinitigan ako. Hinaplos niya ang kanang pisngi ko at mabilis na tinawid ang pagitan naming dalawa. Nahiga si Dave sa tabi ko at maingat na kinabig ang ulo ko pasandal sa kaliwa niyang braso. Malambing na niyakap niya ako sa bewang at kinabig pasiksik sa kanyang hubad na katawan. Sulit ang paghihintay ko na 5 taon, hon. Narinig kong bulong ni Dave habang nakapikit ako at naghahabol ng hininga. Hindi pa humuhupa ang init na nararamdaman ko dahil sa mainit na tagpong pinagsaluhan naming dalawa ng asawa ko, kaya hindi ko naunawaan ang kanyang sinabi. Pumulupot sa bewang ko ang kanyang braso at maingat na kinabig ako ng asawa ko palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Napangiti ako nang lumapat ang kanyang labi sa aking noo at maingat na hinalikan ako at pagkatapos ay bumulong sa akin. I love you, hon. Nagising akong nakakulong sa mga braso ng asawa ko at hubot-hubad na yakap niya. Masakit pa rin ang buong katawan ko lalo na ang mga hita at binti ko kaya tinatamad akong bumangon. Pagod na pagod ang pakiramdam ko at nangihina din ako nang magising ako. Dahil ko pa ang nakipag-away at nabugbog ng kaaway ko dahil masakit ang aking kalamnan at buong katawan ko. Alam kong normal ito dahil walang kapaguran kung angkin na ko magdamag ng katabi ko. Mabuti na lang at may mga biniling pagkain sa Dave kahapon. Ito ang kinain namin kagabi. Hindi na rin kasi kami bumaba para maghapunan at parehong nakatulog dahil sa labis na pagod. Good morning, wife.
Malambing na bati sa akin ang asawa ko. Heto na naman siya, nakayakap sa akin at halik ng halik sa pisngi at leeg ko. Good morning. Inaantok pa na bati ko sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Pabulong na tanong ni Dave malapit sa punong tenga ko. Hinaplos niyang aking braso at manaka-naka itong pinisila. Ngumiti ako sa kanya at tipid na sumagot. Masakit ang katawan ko, Dave. I'm sorry, hon. Hindi ko napigilan ang sarili ko kagabi. Hingim pa umanihin ni Dave. Okay lang. Babawi ako ng pahinga ngayong araw. Mahinang sagot ko. Dahan-dahan akong bumangon, kip-kip ang kumot. Tumayo na ako at bumaba sa kama para gumamit ng banyo. Gusto ko kasing maligo ng maligamgam na tubig dahil talagang masakit ang kalamnan ko. Nadatnan kong nakahanda na ang mga damit na isusuot ko nang matapos ako maligo at lumabas sa banyo. Namula ang mukha ko na makitang kumuha na rin pala si Dave pati ng underwear ko. Thank you. Tanging nasabi ko dahil nahihiya talaga ako. Hindi kasi ako sanay na may ibang gumagawa ng ganito para sa akin, tapos nakikita at nahawakan niya pa mga personal na gamit ko. Mabilis na lumipas ang araw at oras. Naubos ang natitirang araw ng bakasyon namin ni Dave sa pamamasyal buong maghapon at gabi na kami nakabalik dito sa hotel. Nagustuhan din aming dalawa ang mag-night swimming sa gabi at talagang na-enjoy ko ang pananatili namin ni Dave dito sa resort. Hindi ko na rin isusuot ang mga paborito kong shorts. Maliban kapag naliligo kami sa dagat. Tanging ang mga summer dress na binili ni Dave ang ipinasusuot niya sa akin tuwing lalabas kami. Siya na rin ang naghahanda ng mga isusuot ko tuwing maliligo ako at napapansin kong ginagawa niya ito para hindi na ako kumuha ng damit. Ngayon ang araw ng uwi namin ni Dave pabalik sa Maynila. May sumundo at naghatid sa amin papunta sa terminal kung saan kami sumakay ng bus. Sila na rin ang kumuha at nagmaneho ng sasakyan ni Art pabalik sa kanila kaya hindi na ito hinatid doon ng asawa ko. Mahaba ang biyahe at gabi na kami nakarating dito sa Maynila. Nakakapagod kaya natulog lang ako sa loob ng bus dahil nakakaramdam ako ng antok. Tapos nahilo din ako sa biyahe. Marami kasi lubak-lubak na daanan dinaanan namin kaya muntik pa akong masuka. Pagbaba pa lang namin ni Dave sa bus, may 3 lalaki ang agad na lumapit sa amin. Nakatingin lamang ako sa kanila dahil nagtataka ako kung bakit sumundo sila sa asawa ko. Mga bata pa sila at sa tingin ko nga ay nasa 20 pa lang ang edad nilang pataas. Pare-pareho sila ng gupit at iisa ang tindig. May ideya na ako kung ano sila pero hindi ako nagtanong dahil nakaramdam ako ng panghihina at pananakit ng ulo. Pinagmasdan ko ang mga kausap ni Dave habang nakaupo ako dito sa loob ng kanyang sasakyan at naghihintay sa asawa ko. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ko ang sabay-sabay na pagtaas ng kanilang mga kamay na para bang sumasaludo sa asawa ko at ganoon din ang ginawa ni Dave. Nangunot ang aking noo at pinagtakhan ng kilos nilang lahat. Isa-isa silang sumakay sa motorsiklo. Nakikita ko nakasunod sila sa amin nang pasibati na ng asawa ko ang kotseng kanyang minamaneho. Hindi na muna ako nagtanong kay Dave kung sino ang mga lalaking sumundo sa amin at bakit nila kami sinusundan. Pumikit na lang ako at piniling magpahinga dahil komportable ako sa malambot na upuan ko. Sa totoo lang ngayon ko lang kasi naramdaman ang labis na pagod. Dala na rin siguro ng napakahabang biyahe at araw-araw na pamamasyal namin ni Dave sa Cagayan kaya nakatulog agad ako sa loob ng sasakyan habang mabilis na nagmamaneho ang asawa ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako sakay ng kotseng minamaneho ng asawa ko. Nagising na lang ako nang gisingin ni Dave at sinabing nandito na umano kami sa car park na isang condominium building kung saan siya nakatira. Napahanga ako nang makita ko ang loob ng condo unit ni Dave. Minimal lang ang gamit at malinis ang buong kabahayan. Maaliwalas ang paligid kahit sa gabi dahil sa kulay puting pintura. Umupo muna ako sa sofa para hubarin ang suot kong sapatos. Pumasok si Dave sa isang pintuan na sa tingin ko ay silid niya para ilagay ang mga dala naming gamit sa loob. Kaya naiwan ako mag-isa dito sa sala. Nang matapos kong hubarin ang sapatos ko, nagangat ako ng muka para sumandal ang likod sa sofa at sandaling makapagpahinga. Bigla ay nabaling ang atensyon at mga mata ko sa nakasabit sa dingding at kaharap kong picture frame na ngayon ko lang napansin. Naniningkit ang aking mga mata habang palapit ako sa larawang pinagmamasdan ko. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa iba pang mga larawan na nakasabit sa dingding. Hindi ko agad ito napansin kanina dahil umupo agad ako at tinubad ang sapatos ko. Bumilis ang tibok ng aking puso habang nakatingin sa nakasabit na malaking larawan. PMA graduate.
class, masigasig. Ito ang agad na nabasa ko at bumungad sa mga mata ko dahil malaki ang pagkakasulat sa itaas ng kwadradong picture frame. Inisa-isa kong tingnan at binasa ang bawat pangalan ng higit sa 30 lalaki sa larawan. Nakasuot sila ng uniforme nang magtapos sila sa PMA. Mahigit 8 taon na ang nakararaan. Bigla ako nakaramdam ng malakas na kabog sa dibdib ko nang mabasa ko ang pangalan na hindi ko inaasahang makikitang nakasulat kasama ng mga kaklase niyang nagtapos sa academy. Nasa harap ko ang larawan ni Dave. Nakasuot siya ng uniforme na isang sundalo. Patunay na tama nga ang hinala ko kanina. Para akong sinampal ng katotohanan sa natuklasan ko. Kitang-kita ko rin ang iba pang mga larawan ng asawa ko kasama ang mga newly graduate cadets sa PMA. Second Lieutenant Mondragon, Dave L. Halos mapugtong aking hininga dulot ng mabilis na tibok ng aking puso habang binabasa ang nakasulat sa sertipiko na nakasabit sa dingding. Nanghihina ako habang nakatayo sa harap ng mga larawang pinagmamasdan ko at isa-isang tiningnan ng mga mata ko ang mukha ni Dave. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit sumaludo kay Dave ang 3 lalaking sumundo sa amin kanina sa bus terminal at naghatid sa amin dito sa bahay. Ganito rin ang nangyari sa Cagayan bago kami umalis nang may mga lalaki na dumating at kinuha ang sasakyan ni Arthur. Kaya pala marami siyang koneksyon. Hindi na nakapagtataka na mabilis niyang naayos ang lahat sa kasal namin at isang tawag lang ni Dave ay nagawa niya akong pakasalan. Galit ako dahil pakiramdam ko iniloko at pinaglaruan ako ni Dave. Alam niyang ayaw ko sa sundalo. Malinaw na sinabi ko sa kanya ang tungkol dito, lalo na ang mapalapit sa kahit na sino sa kanila. Umiiwas ako sa tulad niya pero hindi sinabi ni Dave na isa din pala siya sa mga taong iniiwasan ko. Ang tanga ko, dahil ko pa ang ginisa sa sariling mantika. Kasalanan ko rin naman ito dahil hindi ko siya tinanong kung ano ang kanyang trabaho at hindi ko man lang kinilala ng mabuti si Dave bago nagpakasal sa kanya. Han, marahang tawag sa akin mula sa likuran ng lalaki ngayon ay hindi ko alam kung paano ko haharapin. Dahan-dahan ako lumingon sa kanya habang naniningkit ang mga mata. Nakaturo ang nanginginig na hintuturo ko sa mga larawan na nakasabit sa dingding pero walang kahit na anong salita ang kumawala sa mga labi ko. Han, let me explain. Tanging nasabi ni Dave at malalaki ang hakbang na lumapit sa akin. Muli akong umupo sa sofa dahil nanginginig ang pakiramdam ko sa buong katawan ko, ganoon din sa aking mga binti. Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa lalaki akala mo ay maamon tuta ngayon sa harapan ko pero walang kahit na anong salita ang lumabas sa mga labi ko. Nakasimangot ako at hindi umiimik. Nagpaliwanag sa Dave na gusto raw niyang sabihin sa akin ang totoo. Sa haba ng mga sinabi niya hindi ko siya kinibo. Nirapan ko siya at padabog na tumayo at pumasok sa loob ng silid na unang nakita ng mga mata ko. Ang walang hiyang ito akalain ko bang high-ranking officer pa pala. Para akong tanga na umiiwas sa mga gaya niya pero heto ako nagpakasal pa sa isang sundalong opisyal. Napakamalas ko naman. Kung anong ayaw ko ito pa talagang ibinigay ng Diyos sa akin tapos naging asawa ko pa. Masama ang aking loob nang iniwan ko si Dave sa sala. Padabog kong isinara ang pintuan at pasalampak na umupo sa gilid ng kama. Mainit ang ulo ko at talagang naiinis ako dahil sa natuklasan. Hindi nagtagal, nakarinig ako ng sunod-sunod at mahinang katok mula sa labas ng pintuan. Pero hindi ako nag-abalan tumayo at buksan man lang ito. Tanggiya ka, Dave! Sa labas ka matulog! Inis na bulyaw ko sa kanya. Huwag mo akong kausapin! Nainis ako sa asawa ko. Sa tuwing na pag-uusapan namin ang tungkol sa mga bagay na hindi ko gusto, malinaw at lagi kong sinasabi sa kanya na ayoko magkaroon ng kahit na anong kaugnayan sa isang sundalo kaya umiiwas talaga ako. Tahimik na nakinig lamang noon sa akin si Dave. Kapag harapan ko sinasabi sa kanya ang tungkol dito. Ang akala ko ay nakaiwas na ako nang sumama siya sa akin at hindi kinulit ng mga pinsan ni Sherwin pero yun pala ay heto sa harap ko ang isa at nakikinig kung paano ko inaayawan ng tulad niya. Nakakagigil. Inis na hinampas ng kanang kamay ko ang nadampot kong unan. Napabuga na lamang ako ng hangin habang nag-iisip kung paano pa ako iiwas ngayon sa kanya. Ngayong kasal na kaming dalawa ni Dave. Kalahating oras din ang lumipas nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Dave. Tahimik na umupo siya sa tabi ko at mukhang pinag-aaralan pa kung paano ako haharapin at kakausapin. Bakit nandito ka? Di ba sabi ko sa labas ka matutulog, Dave?
Inis at mainit ang ulo na tanong ko sa kanya pero agad ako natigilan dahil ang lakas ng loob kong palayasin siya gayong bahay naman niya ito. Kapag ba sa labas ako matutulog, kakausapin mo na ako? Nakayukong tanong ni Dave. Hindi ako sumagot at saglit na katahimikan ang namagitan sa amin dalawa. Sinubukang hawakan ni Dave ang kamay ko pero agad ko itong hinatak palayo sa kanya kasi talagang kumukulo ang dugo ko dahil sa nalaman ko kanina. Look, hon, ayokong itago ang tungkol sa trabaho ko. Believe me, gusto ko rin talagang sabihin sa'yo ang totoo. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob. Seryoso ang tinig na paliwanag ng katabi ko. Nakasimangot na inirapan ko si Dave. Pinipigilan ko kasi magsalita dahil kilala ko ang sarili ko. Tahimik akong tao, mahaba ang pasensya ko pero kapag ganitong sitwasyon, alam kong posibleng hindi ako makapagtimpi at baka kung ano ang masasakit na masabi ko sa kanya. Ayoko namang umabot kami sa ganoon. Parte na nangyari sa amin ni Dave ay kasalanan ko rin naman. Hindi ako nagtanong, hindi rin niya sinabi ang totoo. Kaya hindi ko siya dapat sisihin dahil dalawa din kaming may kasalanan sa nangyari. Ang ikinaiinis ko ay naglihim siya sa akin. Nalaman ko lang ang totoo ngayong bumalik kami dito sa Maynila at kasal na kami. Pakaramdam ko ay niloko niya ako pero hindi rin naman talaga ganoon na nangyari dahil kahit minsan ay hindi ko naman siya tinanong kung ano ang kanyang trabaho. Sadyang hindi ko lang talaga matanggap na sundalo pala ang asawa ko. Ayoko sa mga katulad niya at nasayang ang 5 taong pag-iwas ko na mapalapit sa kanila. Hindi ko napaghandaan ang nangyari kaya ngayon ay nakaramdam ako ng disappointment. Hindi lang kay Dave kundi sa sarili ko. Pwede mo ba akong pakinggan, hon? Kahit sandali lang. Pag-usapan natin ito, please. Ayoko lumipas ang gabi na galit ka sa akin. Mahinahong sabi ni Dave sa tabi ko. Bumaling ako kay Dave at tinapunan ko siya ng masamang tingin. Ano bang gusto mo sabihin ko? Sinasabi ko sa iyo, Dave, galit ako sa mga tao maluloko at sinungaling. Nakita ko siyang napapikit at tumugot ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Mahigit 5 taon na ang nakaraan nung una kitang nakita. Nakuha mo agad ang atensyon ko pero kahit minsan na hindi mo malang ako tinapunan kahit sulyap lang. I was in the same room with you. Nang pumasok ka at inabot ang cellphone ng isa sa mga sundalong naka-assign sa lugar ninyo sa probinsya mo sa Bicol. Hindi ko alam kung nagsasabi ba si Dave ng totoo dahil kahit kailan hindi ko talaga akalain na sa baryo kami unang nagtagpo at hindi sa bus. Pero pamilyar ako sa insidenteng sinabi niya. Lalapitan sana kita noon, kaya lang bigla kang umalis. Paliwanag ng asawa ko. Nagtanong ako kay Maki noon tungkol sa iyo. Kaklase ko siya sa PMA at siya ang team leader ng sundalong nakadestino sa lugar mo. Nalaman ko ang boyfriend mo, ang isa sa mga tauhan niya. Umalis din ako ng araw na iyon pero hindi ako nakatiis at nakibalita pa rin ako sa kaibigan ko tungkol sa'yo. Nagulat ako sa revelasyon na sinabi ni Dave kaya hindi ko nagawang makapagsalita. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at hindi kita magawang kalimutan. Humingi ako noon ng mga larawan mo kay Moki. Binigyan naman niya ako pero yun ang huli. Kinausap niya ako at sinabi magpapakasal na daw kayo ng boyfriend mo. Paliwanag ng asawa ko. Nagangat siya ng muka at tinitigan ako sa mga mata. Nagiwas ako ng tingin dahil hindi ko kaya makipagtitigan sa kanya. I'm sorry kung naglihim ako, Maeva. Natatakot kasi akong iwasan mo. Pakiramdam ko noon ay wala na tayong pag-asa lalo na't hindi mo naman ako kilala. Pilit kitang kinalimutan at sumubok na tumingin sa iba pero hindi rin naging matagumpay ang relasyon ko sa kanila. Sabi ko nga sa'yo, ay may kulang at alam ko kung ano yun. Mahabang paliwanag ni Dave na talagang gumulantang sa magulong takbo ng utak ko. Kahit balikan ko sa isipan ko anong nangyari noong araw na hinatid ko ang cellphone ni Sir Joven sa daycare center na tinutuluyan nila at pansamantalang ginawang opisina na opisyal na nakadestino sa barangay namin, hindi ko talaga maalala na nakita ko si Dave doon. Agad din ako umalis noon at hindi ko tiningnan ang mga kasama nila sa loob. Siguro kung sakaling nakita ko si Dave noon, maalala ko siya. Dahil attractive naman ang lalaking katabi ko at hindi pwedeng hindi titingnan. Pero sadyang hindi kasi talaga ako interesado noon dahil kay Jake lang umiikot ang mundo ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang hawakan ni Dave ang kamay ko, tinaplos ng hinlalaki niyang daliri ang likod ng palad ko. I swear, sinubukan kong kalimutan ka. I thought nagawa ko pero nakatago lang pala sa puso kong pagmamahal na kahit ako. Hindi ko alam kung paano nagsimula. At nang makita kitang muli sa bus, alam kong walang nagbago sa damdamin ko para sa iyo, hon. Ibang-iba iyon sa naramdaman ko sa 2 ex-girlfriends ko. Wala akong naramdaman kahit na konting spark at attraction sa kanila. Katulad ng naramdaman ko noong una kitang makita.
Nakatitig lamang ang aking mga mata sa mga kamay kong mahigpit na hawak ni Dave. Hindi ko makapaniwala na may ganoong pangyayari sa buhay ko at posible talagang mangyari ang love at first sight sa aming dalawa. So please, sani mo unawaan mo kung bakit hindi ko agad nasabi sa iyo ang tungkol sa trabaho ko, hon. Paliwanag ni Dave. Nang gabi magkatabi tayo sa boss, unexpected sa akin na lahat. Masaya kong narinig ko sa usapan ninyo ni Sheila na single ka na ulit pero malungkot at nakaramdam ako ng takot. Sa huling sinabi mo na ayaw mo talaga sa mga kabaro ko. Naluluha ako pero pinigilan ko aking sarili. Pinili kong makinig ng tahimik sa mga paliwanag ni Dave dahil natatakot akong ibuka ang aking mga labi. Kaya na mag-usap tayo sa tabing dagat. Naisip ko na pagbalik natin dito sa Maynila ay magre-resign ako. Kung yun lang ang hadlang para hindi mo ko layuan. Please, hon. Give me a chance. Give us a chance. Mahinahon na pakiusap pa ni Dave sa akin. Parang gusto ko siyang yakapin ng mahigpit pero umiiral ang takot sa puso ko. Nakaramdam ako ng inis sa sarili ko dahil realize ko na ang kitid pala ng utak ko. Kawawa naman ang mga binastad ko agad-agad dahil sa standard na binuo ko.